Good morning po, ma'am. Yan, loud and clear. Good morning po. Welcome po sa aming programa, Tatay Ebang. Salamat po. Opo, Good Tatay, morning sa lahat. nasaan ka po ngayon? Dito ako sa malapit sa aming municipal hall, sa aming bayan sa Candone, at Six area, Candone Negros Occidental. Wow. Kwento nyo nga po sa amin, paano nyo po naipasa ito nga pong November 2025 Agriculturist Licensure Examination kasi trending po kayo ngayon, Tatay Ebang eh. Oo nga, sabi nila, trending din. Kumuha ako ng examination paper sa November 2025. Saka na I passed the exam. Minimum rating. No? Rating ako na 75. Oo, Tatay. Yes, Sige po. ma'am. Yeah, medyo putol-putol po kasi kanina. Pero sige nga po, magsalita po ulit po kayo. Yes, ma'am. Ayan po, sige po. Noong 2025, mahina ang signal dito na Oo nga po, medyo ba? mahina. Opo. Pero nung 2025, kayo po yung nakapasa dito nga po sa Agriculturist Licensure, ano po kayo, board exam. Yes, ma'am. Opo. Yes. Kwento nyo nga po sa amin, Tatay Ebang, kung ano po, yung mga naging challenges po ninyo. Kasi kanina nabanggit ko, wala pa akong 40, pero sobrang makakalimutin na ako. Kayo po 72 years old. So, paano nyo po nalampasan yung mga pagsusulit, yung mga recitation, yung mga thesis, at kung ano-ano pa, Tatay? Pag-graduate ko 2023, ay nag-ano ako sa board exam sa Cebu. First ako, failure. Hindi ko nakapasa. But I try my best. Sabi ko sa susunod. Sa susunod nag-schedule doon sa Iloilo. No? And luckily, napasaran ko yon ang 2025 na LIA or Licensure Examination for Agriculturists. Opo. Hindi ko nga baka na trending ako. Sabi ko na bakit na trending, normal naman na ang pagkuha ng licensure examination ay na yung ang pinakahantong ng kurso ko sa agriculture, no? Agribusiness kami, Bachelor of Science in Agribusiness. Opo. Kaya lang aming paralan dito, ang CPSU Candone Campus ay maliit din ang populasyon, no? So na maliit lang namin ng strength, no? Mga estudyante. So parang 2005 lang na-establish itong aming ang aming campus dito sa bayan. Opo. Tatay, nabalitaan din po namin na ilang buwan pala bago yung inyong nakatakdang board exam, pumanaw po yung inyong asawa. So ito po yung isa po sa naging hamon sa inyo kaya hindi nyo rin po ito naipasa nung unang pagkakataon. Yes, ma'am. 2024 yun. 2024 yun ang first attempt ko. Namatay siya. April. Opo. At sa November ang exam doon sa Cebu. First attempt ko yun. So, failure, no? May mga lang siguro, psychological effect lang siguro sa akin. Pero hindi naman ako hindi ko sabi ko sa aking sarili, sa susunod, kayahin ko ito. No? Yun, ang ganda nun, Tatay. Pero kwento nyo nga po sa amin, bakit po umabot ng hanggang nag-72 years old po kayo bago nyo po tuluyan na ipasa itong exam po na ito? Lang ako sa 1974 sang nag-asawa ko, 1976 may anak kami, 1977 yung aking pag-farm sa pag-farming ay sabi ko daw maliit ang income, no? Daw hindi makakasya. Habang ang aking pamilya, no? Sabi ko maghanap ako ng trabaho doon sa Bacolod. And the easiest way na makatrabaho ka, ma-employ ka is to security guard. Okay. Dahil wala nang mga pasikot-sikot pa or something mga requirement. So nag-apply ako doon. Pero ang ila din mag-training muna ng pre-licensing
training course. Opo. 1 month. Mhm. 1 month lang. Sabi ko, pwede. So, August 14, pagka September 14, nag-graduate ko sa training course. Saka nag-apply sa security agency. Natanggap naman ako. Mhm. In 1977, that was September 11, 1977, natanggap ako. At 1981, na-attempt ako na inanunsyo ng Sipalay Mining, Marinduque Mining and Industrial Corporation doon sa Sipalay Mine, sa Sipalay City. Na may sila, may mass hiring of security guard. Mhm. Nag-take ako ng entrance exam, saka nakapasar ako. Mhm. At natanggap ako. Opo. And from 1981 up to 1984, yun nag-shutdown ang mina. Mm. Pag-shutdown, sabi ko, babalik ako sa farming. Pagsaka sa aking lupa na iniwanan from 1977 to 1984. So, transfer naman ang aking pamilya, yung kabataan ko, Mhm. doon dito sa Candone. Nagsaka na ako na panguma naman. Nagsaka na ako sa aking kasakaan, maliit naman, pero makabuhay. No? Opo. So, sa 9 of 90s, na mga anak ko ay mga college na. Mhm. So, Malalaki na, namitan kumbaga. ako ng mga malaki na, Oo. na college years na nila, college sa education na. Ilan po ulit tatay So, nyo, Tatay Ebang? Anak po ninyo? Apat sila ang anak ko, mga apat na anak namin. Mhm, mhm. Yung panganay is bugtong solo son, single son. Okay. Ang tatlo ay puro babae. Wow. Yung panganay, nakatapos ang kurso na social science, is in social science, dito sa Kabangkalan. Ang ikalawa, major in computer science, doon sa Bacolod, sa isang universidad dyan. Mhm, mhm. Ang pangatlo, BS in Custom Administration, yung aking madre, graduate yun sa madre namin. Oo. Nandyan doon sa Bicol sa ngayon, na-assign. No? Mhm. Pero BS in Custom Administration yan. Yung course niya, opo. Oo, yung bunso, babae, teacher, elementary, Mhm. daw parang sa ADAS, sa Cebu Administrative Staff, doon sa Kawayan, sa tabi naming bayan. Mhm. So madaling salita, Tatay Ebang, hinayaan nyo muna yung inyong mga anak na makapagtapos bago nyo po tuparin ang inyong pangarap. Oo, sabi ko sa kanila, hindi ko gusto ng narasa namin ng kanilang nanay, hindi na nila maranasan sa bandang uli. Sabi ko, kahit anong kurso, basta makatapos kayo ng kolehiyo. Yun ang yung aming kwan sa kanila yung mindset Opo. na kahit anong kurso basta 4 years Makatapos. o makatapos kayo, bahala na kayo dyan. Kaya ko yan. Opo. So yan ang hardship natin sa pag-college nila. Opo. Tatay Ebang, maliban po of course sa inyong pamilya, ano po or sino ang naging inspirasyon po ninyo para tuparin ang inyong, kumbaga matuturing natin na long overdue na pangarap? Yung aking ang pamilya ko mismo na sa 6 kami na magkapatid, sa aking kapatid, puro sila professional. Ako lang ang vocational graduate. Noong 1970-72, pinakuha ako ng aking ama ng vocational auto diesel mechanic doon sa Bacolod. So daw parang hindi ko kumbinsido. Ang gusto ko, mechanical engineering sana. Mm-mm. Pero ang sabi niya, later on na lang, mag-aral ka na lang muna ng mekaniko. Mhm. Nga, mapit-apit naman lang, mekaniko, ang lapit lang, no? Hindi ko ito gustong Hindi mo gusto. pag kami auto diesel mechanic. Mm-mm. Oo. Tingin ko daw resemblance lang yung ang sounding niya.
Opo. Kasi, pero gusto ko mag-mechanical engineering. Gid. So wala akong magawa kay yung buong semestre at buong whole year tuition, binayaran niya doon sa amin cashier sa ano. So, nag-graduate ko yun. Nag-graduate ko yun. So, Opo. pero wala akong kuwan ba sa aking sa pamilya ko. Opo. Tatay, doon po ba sa ano po ng inyong pag-aaral, meron po bang time na gusto niyo na pong sumuko? Or dahil nga po parang nag-aalinlangan kayo? Meron po bang ganung mga pagkakataon, Tatay Ebang? Wala yan sa aking isip ang pag-surrender or respite pag tired ka sa pag-aral. Enjoy ako sa ating buhay sa silid ng paralan, no? Sa campus. Parang adjustment lang ang ginawa ko sa mga millennial o sa mga Gen Z. Yan lang, adjustment. Opo. Later on, sila naman ang nag-adjust sa atin sa agwat ng aking edad sa kanila. Yun lang. Halos pati ang aking mga faculty, mga professor, Opo. sila din nag-adjust sa akin. At ganun din ako sa kanila. Nag-adjust lang kami. Oo. Respeto, yun nga, oo. Pero hindi naman kayo nabuli, Tatay Ebang, nung habang kayo po'y nag-aaral? Sa primerong semestre, sabi ko, may ganon din, nagbubuli. Anong ginawa mo? Because of my gray hair, kaya na ang aking buhok. Puti na ang buhok. Oo. Lolo. Puti ng buhok ko. Oo. So, lolo na ang sabi nila, ang lolo natin. Later on, tawag ko nila, they call me my nickname, Tatay Ebang, sa campus. Oo. Yun nga. Oo. Pero ano po yung pakiramdam na ano po yung mga kaklase nyo, parang kaidara na yung mga apo, yung halos apo po ninyo, kung may apo na po kayo, Tatay? Yes, oo. Adjustment lang. Respeto sa kanila, saka respeto sa aking sarili. At the same time, they respect me. No? Ganyan lang. Pag pambalane lang ba? We talk each other politely, respect muna. Then, the character, kaya sabi ko, yung mga bisyo nyo dyan, magluwas lang sa droga. Yung bisyo nyo yan, punan ko na yan, naranasan ko na yan, yung inom, tugal, babae. Lahat-lahat na ng bisyo. Lahat-lahat. Tanan naman na. Tingin ko may kwan nyo, change nyo ang inyong behavior, attitude, character, change nyo get smoking, gano'n ang tanan ng mga bad habits and custom, iwan nyo yan. Set aside nyo muna. Magtuto kayo muna sa inyong pag-study, no? Inyong pag-aaral. Buti nakinig naman sila, Tatay Ebang. Yes, ma'am. Because sa primero sa first year ko, na-permi ako sa sa front set ba sa aming teacher. Naninigarilyo pa rin ako sa harap ng aming ng aming professor. Oo. Kung minsan yung aming isang teacher dito sa agriculture, agribusiness, anak ng aking kababata man sa pag-asaka. Tingin ko, sir, tapos nitong recess, inom tayo? No ba? Inom ng whiskey. Whiskey ba, ha? Yan nga, hard drink. Hindi lang basta gin, ha? Naninigarilyo din siya. Pero pagkatapos ng mag-dismissa na paghapon, pupunta rin ako agad-agad sa aking takaan, sa aking farm. Okay, malapit naman, mga half kilometers ang away sa aming campus. So ngayon, Tatay, dahil nga po kayo po'y nakapasa na, no, sa board exam, ano na po ang inyong plano sa buhay? Ang sabi ng iba, mag-employ ako sa mga private firms, no? Sa mga poultry or hacienda, parang mag-farm manager. Sabi ko, may lupa ako na sinasaka.
pag iniwan ko ito, sino na lang ang mag-assume nito? Sino ang masusunod? Galaga. Wala na. Oo. Feeling ko kung sabi ko sa kanila, kung ma-employ ako, kahit na malaki ang sweldo, yung aking ginakonsumo, yung pinakain kong bigas, na-sprayan yung ng mga chemicals. Sa ngayon din, na mga trending sa saka, lalo na ang palay at mais, yun may mga contamination, yung mga residue ng mga chemicals. Tingko dito na lang ako, ma-practice na ako. Kaya dati na akong practitioner sa organic farming, pero hindi lang na-recognize ng mga agency lokal at ang probinsya namin. Ayun. Pero kung kayo po kukuning parang consultant, tatay, dahil malawak na po inyong karanasan, papayag po kayo. Pero at the same time, hindi nyo po iiwanan ang inyong sakahan. Pwede, yun nga. Sabi ko nga sa kanila, sa administration dito sa campus, sabi ko, para ang ating experience, hands-on sa mga plant propagation, sa mga citrus, yung mga soft-bearing trees. Pero sinasabi nila hindi mo alam ang mag-computer Madaming report yan. Parang kahit isang subject lang, yung math science, halimbawa, yung mga subject na yan, or either swing ko, magre-review kami sa board exam. Kaya yung mga pointers na aking magamit ay lalo na madali sila makapasa. Kahit hindi na mag-top 10 or either mga ganyan, ang importante na mataas ang porsyento ng aming produkto ng mga estudyante na mag-take ng board exam sa agriculture. Mataas ang porsyento ng passer. Ganyan lang ang aking Siguro panghuli na lamang po, Tatay Ebang, ano po ang inyong mensahe doon sa ating mga kababayan, especially sa mga katulad po ninyo na isinantami muna pansamantala ang kanilang pangarap? Sa ating katulad na kasing edad o kung yung mga millennials dyan, never quit sa inyong kurso, lalo na sa agriculture. Ang ating bayan, ang ating nasyon, kailangan ang mga magsasaka. No? Although nga we are on the lowest level sa ating syudad, pero wag nyo nang panan yan. Huwag nyo entertainin yan. Yung magsasaka sa atin ay pinaka-importante sa ating syudad. At yung mga young learners, especially yung mga estudyante sa ngayon, yung mga graduates na nag-quit, kung nyo you put determination, self-determination, you aim high, at tingnan nyo or you go after that ambition. Kay set aside nyo yung mga bad habit, mga old custom, set aside nyo yan. Focus mo sa inyong pag-aral dahil ang every minute na ninyo sa araw-araw ay hindi niyan babalik, no? Masayang lang yan. So ang lahat ay may reason, no? And ito pa, always pray. Kunan nyo din ang panalangin sa ating mahal na kay Lord. Ganyan din. Respeto, panalangin at determinasyon. Yun lang ang aking masasabi. Opo. Never quit. Tatay Ebang, maraming salamat po dahil naging inspirasyon po namin kayo ngayon pong araw ng Lunes at kayo po ang patotoo na hindi dapat sumuko sa ating mga pangarap. Maraming salamat po. Mabuhay ka at God bless you always, Tatay Ebang. Salamat po. Salamat. God bless to. Bless. Say ng taong bayan. Ang say ng